Baliw ka na doon. Bilis! Bilisan mo na, Ate Rowena. Ito nga, hindi kayo kumakain yan, oh. OA kayo masyado. Arte. Yaman. Gusto, sugpo. Flirting naman. Susukpok ang ganyan. Tingnan mo yung itsura ng bahay mo. Sobrang kalat. Sino matutuwa niyan? Sino matutuwa niyan, Ate Rowena? Ba't dyan mo nilalagay? Ate Rowena, hindi ka baliw. Kaya alam mo lahat ng mga ginagawa mo. Ang ano sa'yo, Ate Rowena? Katamaran. Ano nga pairap sa'yo, katamaran? Gusto mo nga, gusto mo lang nakahilata ka lang dyan. Tapos hingi ka ng hingi. Pag sinaksak mo yung ulo mo dyan, nilalalay. Ayun na guys, muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan, good morning, good evening at mega love shoutout po sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Ayan, isang mainit na araw po sa ating lahat, sa amin dito mainit, no? Sa ibang bansa, malamig. Mainit na araw po sa Pilipinas. Ayan guys, nakikita nyo ang ating thumbnail, no? Unang-una, pasalamatan muna natin yung mga Dagod Samaritan, mga charity vlogger na nandito sa Pilipinas, na talaga namang nagpupursige sila na tulungan yung ating mga kababayan na talagang hikahos sa pamumuhay, hindi lang sa hirap ng buhay ang kanilang mga sinasagip, pati may mga depression po, may mga sakit sa pag-iisip ay kanilang nililingap, tinutulungan. Ano? Ayan, pasalamatan natin yan. At malaking bagay po na mayroong mga charity vlogger sa Pilipinas, katuwang ng ating gobyerno, na yung mga ating kababayan na may mga naghihikahos sa pamumuhay, may mga sakit na hindi halos ito matulungan ng gobyerno sa sobrang dami, pero mapala dahil meron tayong mga charity vlogger, no? Eto guys, no? Kung yung isang charity vlogger tumutulong sa ating kapwa na talagang hikahos sa pamumuhay, ay napakaganda. Kaya lang, ang problema po, kung yung tinutulungan ay sobra na po yata na pasaway na, sakit na ng ulo, paano po ba ang gagawin? Patuloy pa rin bang iba-vlog? Tutulungan? Gayong lahat naman ginawa mo na yung sa part mo. Ginawa mo na matulungan sila, binigyan ng bahay, binigyan ng pagkain, binigyan ng damit, nililiguan, pinagagamot. Ginawa mo na yung sa part mo. Pero gayon at ganun pa rin. Ganon at ganun pa rin yung tema ng yung klase ng pag-uugali. Ganon at ganun pa rin. Ngayon, kung hindi mo kaya ng pagtiyagaan, hindi mo na, sige, sabihin natin pinagtsatsagaan mo pa. Kaya lang, nauubos na ang iyong pasensya. For example po, halimbawa po guys, no, shout out kay Erwin TV. Ito ay aking reaction lang, opinion. Magbibigay lang ako ng aking opinion. Ano? For example po, napanood ko yung video ni Erwin TV 2 days ago. Parang dito, sa observation ko, para bang sa tema na ng pananalita ni Erwin, ay nauubos na yung kanyang pasensya. Dahil sa Ate Rowena ay sobra ng pasaway. Naintindihan ko sa part mo, Erwin, na talagang sobra ng pasaway si Ate Rowena. Ang tanong, si Ate Rowena po ba ay normal ang kaisipan? Ano po? Sino ba ang normal? Yung nagbablog o yung binablog? No? Na kahit anong gawin, anong sabihin, hindi absorb ng utak. Ano po ang dapat gawin? Unawain, intindihin? Bitawan? O pagtiyagaang i-vlog? Sa part ni Erwin, ginawa niya yung part niya na makatulong. Inunawa, binilhan ng lahat ng kung ano-ano pagkain, binihisan, nililiguan. Naintindihan ko sa part ni Erwin. Pero kung yung tinutulungan ay sobra na pasaway at hindi talaga nagbabago. Kung si Ate Rowena ay talagang ganyan. Para sa akin siguro, iwanan na lang. Bakit? Kaysa maubos po ang pasensya ni Erwin TV na nakakapagsalita na nang hindi nakaaya-aya. Ito po ay opinion ko kasi siya na kay Erwin TV. Opinion ko lang po ito. Alam ko yung sa part mo na ginawa mo na lahat. Pero ang problema, yung iyong tinutulungan, ganun at ganun pa din. Mga cellphone, binabasag. Pagkain, damit, hindi naglalaba, hindi naliligo. Baka kasi maubos, masagad ang iyong pasensya, makapagbitaw ka ng salitang hindi ka aya-aya. Kahit noon, before, nakakapagsalita ka na and minsan hinahamba-hambaan mo pa, alam kong hindi mo naman itutuloy yan. No, alam kong mabait ito guys, si Erwin. Kaya lang, kung patuloy at patuloy na ito ibablog mo at si Ate Rowena ay talagang ganito na, ay baka po masagad ang iyong pasensya, makapagbitaw ka ng salitang hindi ka aya-aya kahit noon nakakapagbitaw ka na, ikaw po ay mabubutasan dito, Erwin TV. Ano?
Kapag nakapagbitaw ka ng, nakapagbitaw ka ng isang salita, maanghang na salita, sa kabila ng lahat ng iyong mga nagawang tulong, baliwala po yan. No? Alam niyo yung sa isang papel, isang tuldok na dungis, isang tuldok na itim lang, kapansin-pansin. Mabubutasan ka bandang huli kapag, syempre, normal, nakakaranas tayo ng stress, ng inis. Kasi yung ating tinutulungan, hindi nagpupursige, hindi nag-iintindi. Pero, bandang huli, ikaw ang magiging masama dito. Alam mo naman, yung ating mga minamahal na viewers, talagang hindi natin sila kayang i-please, sakupin sa ating mga kagustuhan kung ano yung i-comment. No? Kung noon pa man nakakapagsalita ka na ng ganyan, nauubusan yung pasensya dahil si Ate Rowena ay talaga namang iba talaga ang kanyang ugali. Kasi hindi, sabihin na natin po ha guys, sorry po ha, si Ate Rowena ay hindi kagaya ng ating kaisipan na normal. Si Ate Rowena ay medyo ika nga ay parang bumabalik sa pagkabata ang kanyang isip na kahit anong sabihin mo ay talagang hindi na-absorb po ng kanyang isip, no? Sa mga bagay na yan, guys, no, ito wala sa kung ano man, advice ko lang po ito. Pag talagang ganyan nakatigas ang ulo at nagbabasag, naninira ng gamit, baka po masagad ang iyong pasensya kay Erwin TV at baka mamaya yung mga binibitawan mong salita ay hindi magustuhan. Kung sa part ko, ikaw ay aking maiintindihan dahil ganyan ka na talaga magsalita pero mayroon kang busilak na puso, naiintindihan kita, pero sa iba, baka mabubutasan ka, masisilipan ka dahil unang-una napapanood tayo. Buong mundo, no? Pag ganyan katigas ang ulo, siguro naman kahit paano, yan naman siguro ay may mga relatives, may mga partido, iintriga mo sa partido na ginawa, sabihin mo, ginawa mo na lahat yung sa part mo, makatulong, tulungan, bihisan, liguan, pakainin, ginawa mo na yung sa part mo. Ha? Na sinusuotan nyo ng magandang damit, dinadala nyo sa isang magarang kainan, may mga alahas pa. Ito ba ay ano ba ang nangyari? Mukhang sabihin na natin hindi na-appreciate ni Ate Rowena. Naintindihan ko yan, si Ate Rowena, dahil kung ang tanong nga, sino ba ang normal, ang kaisipan? Tayo o sa Ate Rowena, di ba? Iintindihin din po natin sa part ni Ate Rowena yung kung ano meron siya, kung bakit siya nagkakaganyan. No, kung naiiralin din natin yung minsan yung tayo naiinis na naubos yung pasensya, wala tayong magagawa. Kasi yun si Ate Rowena eh. Kaya nga ang pinaka-the best ito, makakaiwas pag hindi mo na kaya at talagang nauubos ang iyong pasensya, huwag mong i-vlog. I-intriga mo sa mga relatives. Na sa ganun naman, bandang huli, hindi ka masisilipan, hindi ka mabubutasan sa bawat bigkas ng iyong salita at baka mamaya nga ay sa kakabigkas mo ng salitang hindi ka aya-aya, pagmula nito ng ikang ay pagbabas, di ba? Alam natin yung ugali na Ate Rowena, ginawa mo na yung sa part mo. At saka nakatulong ka na. Hindi ka na dito masisilipan pa. Kasi ginawa mo na yung sa iyo eh. Nalingapin sila eh. Nalingapin si Ate Rowena eh. Ginawa mo na yun eh. Kung sa tigas ng ulo, sa tamad, hindi naliligo, naninira ng gamit, nangungulit, pasaway, parang lahat na nakatigasan ng ulo. Kung ito itaglay ni Ate Rowena, wala tayong magagawa. Siguro naman, lutong-luto na rin si Ate Rowena sa kaka-advice ni Erwin. Hindi rin naman na-absorb ng utak. Paano gagawin? Pagtsatsagaan na i-vlog. Ang problema mo nga ay minsan nakakapagsalita si Erwin TV ng salitang hindi kaaya-aya. No? Alalahanin po natin. Kahit ganyan, may mga taong ika nga ay medyo maaano yung kanilang damdamin, masasaktan. At may partido din. Baka mamaya mabutasan ka. Yun lang. Para sa akin siguro, kung talagang ganyan nakakulit at hindi na kaya pang magbago, bitawan mo. Huwag mo i-vlog. At total, ikaw na may nakatulong na, hanap na lang na ibang ulit matutulungan. Kasi baka nga mamaya iba pa ang kahantungan. Bakit ba pinagpipilitan mo na i-vlog kung talagang gano'n katindi? Katigas ng ulo at hindi na nakikinig, hindi na nagpapasako. Iintriga doon sa relatives. Kung ito ay may relatives, may anak naman, iintriga. Kesa naman sa ikaw, yung bandang huli ay magiging masama dito. No? Tsaka alam natin yung ugali na Ate Rowena, ganyan na talaga siya. Kailangan mahaba din yung ating pasensya. Malawak yung ating unawa sa isang kagaya ni Ate Rowena na talagang ganyan, na sabihin natin hindi maayos ang kanyang kaisipan at may katamara, may katigasan ng ulo, naninira ng gamit, namimirwisyo. Dapat malawak yung ating kaisipan. At bakit hindi nga ipa-check up, siguro na-check up na to ni Erwin TV, hindi ko lang nasubaybayan. Ito may lunas ito si Ate Rowena. Magiging maayos yan kung itutuloy ang pagpapagamot
Kung bakit si Ate Rowena ay ganito, may katigasan ng ulo, meron bang sakit? No, ituloy yung pagpapagamot. Ganun lang yun. Tayo bilang nililingap natin yung ganitong klaseng tao na may depression, may depression, tawag to, diferensya, yan, may depression. Kung nililingap natin yung ganitong klaseng tao, dapat mahaba at malawak ang ating pasensya. Hindi natin pwedeng papatulan ng isang tao. Hindi naman sa pinapatulan na yan. Wait, ibig ko sabihin, hindi dapat magbibitaw ng salita hindi kaya-aya kasi hindi nga natin kayang i-please yung taong bayan, yung manunood. Kasi, alam ko, ginawa na niya yung sa part niya, mabait si Erwin, matulungin. Na nagtitiis na nga siya, pinagtitiisan na nga lang niya si Ate Rowena. Huwag mong pagtitiisan. Kasi, kung tutulungan mo, o natulungan mo na, hindi ka na masisisi pa ng tao kung bakit binitawan mo. Kasi nga, hindi nagbabago eh. Baka meron pang iba na paraan na dahilan. Paano magtitino si Ate Rowena? Ipagamot, diretso yung gamutan. Kung ipapagamot, baka nga may something, yun lang yun, ganun lang yun. Kasi kaysa ang sagwa kasi na makakarinig tayo na ganito, alam ko, ganyan lang magsalita si Erwin, pero kung sa atin, sa mga taga-kalingap, maunawaan natin, maintindihan natin, pero sa ibang tao, sa ibang mga viewers na first time pa lang, makakapanood, iba yung dating. Makakapagbitaw sila na hindi kaya-aya. Kasi ito si Ate Rowena din talaga, ay talagang ganyan na, wala nang pagbabago at hindi na rin talaga nag-iintindi pa sa buhay. Paano po gagawin? Pagtitiisan? Ay baka nga maubos ang iyong pasensya. Makapagbitaw ka ng hindi kaaya-ayang salita. No. Sa Kalingap, yung mga taga-Kalingap maintindihan dahil iyan na si Erwin, ganyan na talaga siya. Ikaw ngay biro sa kanya pero nakakasakit ng damdamin. Yun lang yun. Pag sobra na, siguro mas maganda hanap na lang ng ibang matutulungan na ma-appreciate yung tulong mo. No. Kasi sa kabila na lahat ng ginawa mo na, ng lahat ng tulong mo, kung hindi naman na-appreciate, at least nakatulong ka na. Siguro oras na rin para i-intriga mo doon sa pamilya. Kasi kung pagtsatsagaan and ganyan naman, na nakakapagsalita ka din na hindi maganda, sabihin na natin na hindi maganda. Yun naman din talaga. Yung kahit nakakambaan mo. Pero yun na nga, sa ibang tao, baka iba yung dating. Medyo masakit sa kanila. Yung ganong senaryo, yung ganong galawan. No? Halimbawa, kagaya nakahiga, babango mo. Nababa mo na, hindi mo ba namin sarili mo? Medyo maganda. Para magising si Ate Rowena, mapukaw yung kanyang natutulog na kaisipan. Kaya lang yung himig ng pananalita. Sa bagay, maganda din talaga na kailangan minsan bulyawin natin. Kailangan maangas yung dating natin. Ang problema, nagbabago ba si Ate Rowena? Kaso nga hindi. Hindi nga po nagbabago. Kung hindi naman kayang iwan ni Erwin, dahil napamahal na kay Erwin, baka meron pang ibang paraan. Paano mapapatino si Ate Rowena? Yun yung dapat, doon mag-focus. Paano magiging okay yung kanyang kaisipan? Focus sa ipagamot. Yun. Nasa ganun naman, hindi naman masayang yung effort. Yun lang yun guys, no? Eto wala sa kung ano man opinion ko to. Lahat naman tayo ay pwede magbigay ng opinion dahil tayo nasa Kalingap. Ayun na, At opinion ko lang. Ito ay hindi lang para kay Erwin, pati kay Ate Rowena. Ano ang magandang gawin? Para hindi ganyan katigas ang ulo na Ate Rowena, maging matino. Paano? No? Kung hindi naman dito magpupokus sa na mapatino si Ate Rowena, bitawan. Iintriga sa pamilya at baka nga mamaya ilang beses na kasi na nakakapagsalita. Ito kay Erwin, walang masama Erwin, no? Kasi walang masama sa aking inaano. Sabi ko nga, nagawa mo na yung sa part mo, lahat natulungan mo na, pero sa Ate Rowena talaga sobrang tigas ng ulo. Paano na magiging matino ito sa Ate Rowena? Yun lang yun. Pag talagang ganyan pa rin at ibablog na ganun lang, para sa akin, sayang yung effort mo din na hindi ma-appreciate ni Ate Rowena at bandang huli nga, baka ikaw pa ang magiging masama. Ayun na guys, mega love shoutout. Kita-kita po tayo sa aking next video. Bye-bye po. Bye-bye. Opinion ko lang yung guys ha. Bye-bye po.